breaking news mga kababayan. Matindi na naman po ito. Military takeover o military junta. Nako po, ito po yung reaction ni Teodoro versus military takeover ng Arangkada Balita. Be careful what you wish for. Ito ang sinabi mga kababayan. Pag nangyari daw ito, baka hindi daw tayo pansinin ng ibang bansa na baka hindi tayo makautang, masisira ang credit limit natin, baka hindi daw makabangon ng Pilipinas pag nangyari. Pero, ang sinabi niya, yung mga retiradong general, mga sundalo, nagbabala. Ayan o, babala ni Sec Teodoro versus military takeover. Nako, nakakagulat po ito mga kababayan. At dito, meron ding reaksyon ng profesor ng kilalang universidad mga kababayan. Nako, nakakagulat ito dahil po sa mga nangyayari na nakawan. Dekwata ng pera ng bayan, korupsyon. Galit na galit ang taong bayan dito. Eto na mga kababayan, magugulat po kayo. Nako, magkape muna kayo. Magugulat kayo dito. Doro sa ilang retiradong general na naghihikayat sa Armed Forces of the Philippines na mag-aklas laban sa gobyerno. Ayon kay Teodoro, magdudulot lang ito ng kaguluhan at paglayo ng bansa sa global community. Nauna nang kinumpirma ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retired generals na nananawagan sa AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng issue ng flood control anomalies. Babala ni Teodoro, hindi kikilalanin ng ibang bansa ang gobyernong maitatatag sa labas ng konstitusyon. Maaari aniyang matulad ang Pilipinas sa Myanmar na nahaharap sa economic sanctions magmula ng pamunuan ito ng military junta noong 2021. Para talakayin ang umuugong na issue sa umano'y tangkang kudeta, makakausap natin si Dr. Gary Dionisio, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance dyan po sa De La Salle College of St. Benilde. Magandang gabi po, Dr. Dionisio, and welcome back dito po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina at Jack, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita. Dean, ano po ang reaksyon ninyo dito sa babala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro laban sa ilang retired general na nananawagan umano sa pag-aaklas laban sa Administrasyong Marcos? Nako mga kababayan, nakakagulat po itong babala ni Sec Teodoro versus military takeover. Pakinggan po natin. Well, nakakabahala ito dahil coming from the Defense Secretary, Secretary Teodoro, at binanggit niya ito sa isang importanteng pagtitipon kahapon sa luncheon meeting ng European Chamber of Commerce. So, nakakabahala dahil una, may mga kinakaharap tayong mga issues tulad nga nitong flood control na to some extent ay naka-apekto na ng ating credit ratings. Nagsabi na, for example, yung Standard & Poor, yung Moody's, na medyo binabaan na yung ating credit ratings dahil nga sa mga issues na naririnig ng iba't ibang mga investors. So, kung sakaling may mga grumblings coming from the retired military at eventually pwede itong maghikayat nga ng mga junior officers, ay tingin ko hindi magiging maganda ang epekto nito sa atin. Hindi lang sa mga nangyari, for example, sa Myanmar. Recently, may nangyari sa Madagascar, Nina and Jack, na yung mga Gen Z na nagprotesta tapos nagkaroon ng military takeover. Now, yung mga Gen Z protesters, hindi sila sa masaya, hindi naging maganda yung naging reception nila sa piniling Prime Minister ng military junta sa Madagascar. So, baka ganito ang maging direction din natin, hindi lang what happened in Myanmar but also in Madagascar. Ayan mga kababayan, ito po yung sinasabi po ng isang Dean School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde.
Dr. Gary Ador Dionisio. So yan po yung magiging implication mga kababayan, yung magiging outcome. So mapapasama yung bansa, yung credit limit natin, hindi papautangin ng ibang bansa, gugulo. Yan pong sabi mga kababayan. So anong masasabi nyo dito? Nagbabala si Teodoro versus military takeover, halaka. Madagascar in other parts of the world na dumaan sa isang military adventurism, if I may say that. Opo, and Dean, kayo po personally, bagamat sinabi na ni Gibo Teodoro na meron talaga na ganyang umuugong nga. Pero kayo, nararamdaman nyo ba na may legit threat at oras na ba para magsagawa ng parang loyalty check sa ating mga sundalo? Kung titignan mo maigi yung mga lumalabas, for example, sa social media, may mga panawagan yung ibang mga politiko, for example, di ba? May panawagan pa ng people power. Tapos nung September 21, may ilang mga retired military officers nga talaga ang nananawagan, no, dun sa Camp Aguinaldo. So may mga ganitong mga indikasyon. In terms of loyalty check, I'm sure ang mas makakasagot dito ay yung ating mga kasundaluhan, yung ating leadership, particularly nga. Mga kababayan, kaya lang nasasabi yan ng mga kababayan natin. Halimbawa po, di ba? Sobrang sakit na nararamdaman dahil po sa nangyayaring nakawan. Pag-iimbestiga, walang nangyayari. Puro not guilty. Tignan nyo sila Napoles, yung si Juan Ponce Enrile, buhay pa si Miriam Defensor Santiago noon. Pero anong nangyari? Mga not guilty, acquitted. So ngayon, nangangamba mga Pilipino, baka yung mga nagnakaw ng bilyones sa kaban ng bayan na nagpahirap sa mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa flood control na sumabog, na nagsimula kay Diskaya na umamin, na umasenso dahil sa pagkuha ng mga project na galing DPWH. So dito, nangangamba mga Pilipino, baka mauwi lang sa wala. Nako mga kababayan, kaya yung ibang military retired nagagalit. So nakakapagbigay sila ng mga reaksyon sa sobrang galit po, bugso ng damdamin. Pati mga tao, mga Pilipino na sawang-sawa na sa pagnanakaw. Kaya nasasabi yan. So sabi ni Teodoro, nagbabala siya ngayon. Baka sa military takeover, be careful what you wish for, halaka. Si AFP Chief of Staff, si General Browner, dahil mas kabisado niya yung conduct, no? Pero siguro as a civilian, importante ipa-remind natin yung kahalagaan ng ating konstitusyon. Ba? Dahil maliwanag sa ating konstitusyon yung supremacy ng civilian over the military. Ito yung esensya ng ating 1987 Constitution. Na kung may mga problema at sigalot ang ating bansa, dapat ito idaan sa mga tamang proseso at hindi magsusolusyonan ng military junta o ng kudeta, lalo na sa panahon ngayon. No? Baka mangyari ay matulad tayo sa isang banana republic. At hindi alam ng mga tao pag military junta, syempre mawawala dyan primarily yung ating civil rights and civil political rights. No? Yung magkakaroon ng democratic erosions ng ating mga institutions. Itong mga sinasabi, baka itong media nga, for example, baka mawala itong arangkada kung sakasakaling magkaroon ng military junta dahil hindi tayo papayagan na magsalita sa lahat ng mga kritisismo against sa government. So, ito yung mga fundamental na dapat ipa-remind sa mga tao. Hindi perpekto yung ating gobyerno sa ngayon, pero at the same time, kailangan maramdaman ng bawat isa na mayroon tamang proseso. Mga kababayan, pagka nag-military junta ba, military takeover, pati media wala na. So bawal lang magsalita. Martial law na ba yun mga kababayan pag military takeover? So magiging mahigpit na. So sinong pangulo nun? Sino po ang magiging leader na? Ibig sabihin, pangit pala pag military takeover. Pag military takeover, akala ng iba maganda, magiging malaya mga Pilipino. Ngayon kasi kaya nasasabi yan, sobrang pagnanakaw kasi. Para sa akin po mga kababayan, hindi ko rin gusto na mag-martial law, military takeover. Mawawala yung natin, yung civil rights natin.
hindi na tayo makapag-vlog niyan, pagbabawal din nila. Ang nangyari sa Madagascar, ipinatigil ang social media, kaya nagalit ang mga Gen Z, sumabog sila. Wag mo namang mangyari yon. Kasi ang nangyayari ngayon, puro pagnanakaw. Balita kasi, sangkot din kasi sa 15 bilyones ang mga ito. Kaya ganun, sabi ng iba na nasapalan ng pera, ang bulsa busog. So, napagdaanan yung ating bansa while we are addressing the issue not only of corruption but also instilling institutional and political reforms in our society. Opo. Okay. Okay, siguro ano po ba kaya ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan ng gobyerno, no, para maibsan naman itong mga ganitong balita? Kasi hindi ho maganda mga ganitong klase ng balita. Tama ba na ina-address pa ito at nagiging, pinag-uusapan natin ngayon? I mean, is it really a serious threat? Ang unang gawin ng gobyerno talaga dyan ay maramdaman yung ating seriousness kasi kailangan manumbalik ang tiwala. It's now parang sa relasyon yan, trust issues ngayon, no? Importante manumbalik yung trust. So, paano manumbalik ang trust issue? Primarily, dapat dyan yung transparency, accountability. Yan yung mga importante sa mga millennials, yung sinasabi nila lagi, no? Yung transparency, accountability, ay kailangan makita nga. Alam mo, itong sa ICI hearing, importante talaga yan. Itong SALN, ilabas niyan dapat ng hindi lang ng mga ilang senador, lahat, even yung ating executive department, ilabas yan para makita talaga yung level of accountability. Tapos, syempre, importante, meron talagang makulong na. Ito sa mga problema natin sa flood control at the same time in other issues. So, kailangan maramdaman ng tao na gumugulong talaga ang justice system sa ating bansa at seryoso ang ating pamahalaan na panagutin ang lahat ng mga individual na may kinalaman no, dito sa mga problema kinakaharap natin. Okay. So yan mga kababayan, naku po, anong gusto nyo mga kababayan? Military takeover o people power o manatili na lang tayo sa ganito? Kayo po ang pumili. Kayo ang pumili ng ating kinabukasan bukas. Kayo ang pumili kung anong magiging takbo ng gobyerno natin. Mananatili ba na ganito na puro pagnanakaw, walang pagbabago, puro pagtatakipan, puro bending dalo? Ano masasabi nyo mga kababayan ko? I-comment nyo po yung mga saloobin. Dean, last na tanong na lang sa akin, no? Para mag-succeed ang isang ganitong klase, coup d'etat or yung takeover or yung anything na i-overthrow yun, no? Gaano ka-importante yung kumbaga yung figure na ipapalit? I mean, I don't think na magsasucceed to kung ang nalaman nila, ang ipapalit naman ay hindi rin maayos. Well, tama kayo dyan, Jack, no? Siyempre, tandaan natin, pag meron kang opposition sa isang leader, meron kang laging alternative. Kung hindi acceptable lang alternative, so may challenge talaga ito para magkumbinse ng ibang mga sektor ng ating lipunan na pwedeng sumama. Ang problema lang natin dito ay kung yung militar, kasi at ang ating kapulisan, kasi sila ang what we call the coercive arm of our government. No, sila ang may puwersa para mag-conduct nito. So yan mga kababayan, ano masasabi nyo? Kasi pag sabi nila mga kababayan na, ito, nire-relate ko sa inyo yung mga sinasabi ng mga komento. Pag nag-people power daw at si BBM mapababa, si Sara po yung papalit. Kasi nasa constitution yan. Vice President ang papalit. Yun nga lang, hindi papayag ang dilawan, pinklawan, bangagan. Ang gusto nila, yung manok nila, magulo pa rin, mga kababayan. Pero kung constitution ng susundin, si Sara ang papalit na Pangulo, baka maging maayos na. Di ba mga kababayan? Parang PRRD, naging maayos, payapa. Bawal mag-inom. Bawal manigarilyo sa labas. Bawal lang chismosa. Bawal lang sumipol. Bawal mag-snatch, puro tahimik nun. Walang adik. Diba mga kababayan? O ano masasabi nyo? Yan lamang po ang ating bahagi. I-share nyo po ito. Subscribe our channel po, The Wonders Philippines. Salamat po.